So hello guys, magandang araw po sa ating lahat. So panibagong property po ang ating na-locate dito sa Lopez, Quezon, Barangay Espina. So ito po ay along the road. So yan po, simula dyan hanggang dun sa may poste ng kuryente na yan. So siguro mga nasa 50 meters ang kanyang frontage po dito sa kalsada. Bale itong property po ay yan na po, yung nasa harapan natin yan na possible may widening pa po ito. Kasi ito po na kalsadang ito ay ano pa lang, binubutas pa lang, kumbaga parang sinisimulan pa lang din pong i-develop kalsada papunta doon at palabas po dito. So pasukin natin yung loob ng property para makita natin yung mga produkto niya. So samahan niyo po ako. So ayan po, sa harapan natin makita po natin mga produkto ay yung kakao, may ilang puno ng kakao, may puno ng langka. So ayan po, langka, ayan ilan din yung puno ng langka na yan, may mangga, ayan, Indian mango. Tas ayan po, karamihan din po niya ay niyugan. So ayan po yung property niya, maganda. Ayan, parang mayroon pa diyang ano, yan yung kalsada, maganda, maayos naman po, may linyahan ng kuryente. Sa tubig po ata ay deep well po ang pwede dito maging source ng tubig. So bale ang sukat po pala nitong property ay 2 hectares sa mga nasa 20,248 square meter po siya. So yun po, kagandahan po nito ay napaka clean title po talaga ito. Ito yung masasabi niyo po talaga na tunay na clean title, dahil po ito yung updated na titulo na po, updated din po ang buwis, buhay ang nakapangalan sa titulo. Yan po, kaya po talaga masasabi niyo clean title talaga po. Ayan, namumunga na siguro yung kanyang Indian mango, magbubungan na. So marami pa hong fruit bearings. So bali ito po, ang access po natin papunta dito sa property ay sa ngayon ay hindi pa ganun kagandahan, dahil may madadaanan pa tayong, may madadaan man tayong cemented road, marami din tayong madadaan ng rough road pa, yung lupa pa siya na halos laging dinaanan ng mga malalaking jeep, kaya hindi siya maayos na kumbaga ay paalon-alon pa yung kalsada dito papunta. So nasa pinaka main road po ay nasa 5.3 kilometer simula po sa main road, papasok po dito. Yung madadaan natin medyo talagang ayun po talagang isa sa medyo hindi kaaya-aya po yung kalsadang papunta po dito, rough road siya. Although maganda ngayon kasi hindi umuulan, matigas ang lupa. So ang mga makakapasok lamang pong sasakyan dito ng 4 wheels panigurado po, ito yung mga matataas, Hilux, pick up, yung mga ganun po, yung mga Ford, yung pong matataas. So ayan po yung kanyang niyugan, kita niyan. So shape niya dito, medyo slope siyang pag ganun, pero hindi naman siya yung parang bangin na mababa. So kita niya naman yan, ayun yung kalsada, ayun yung pantayan ng kalsada. Yan, bumaba lang ng konti, pantay na. Tapos dito ayan po, slope ng ganyan, ayun yung kalsada. So gana rin po dito, ayan. Sa niyog po ay ayan, maganda naman mamunga ang kanyang niyog. Ayan, may ilang matataas na, bang mga bago pa lang, mga bata pa. Nakakahuyan, may kawayan. So dito pala may mapagkukunan tayo ng source ng tubig sa deep well po dito sa may kawayan na yan. So kung magagawa din tayo ng kubo, may pagkukunan din naman po ng kawayan. Yan, maganda yung niyog niya po dito, hindi siya yung mahirap lukaran kung sakali, kasi hindi naman sobrang slope ng kanyang property. Isa nga lang po talagang kagandahan nito ay maganda yung ano ng kanyang lupa, yung pagka-train niya, maganda yung shape.
yung niyugan niya, produkto niya, dikit ng kalsada, and yung titulo niya. Talagang yun masasabi yung clean title. Kung sakaling makukuha nyo ay talagang pwede ng kaliwaan anytime. So ang presyo po nito ay 1.6. Yung po ang selling price ng may-ari po nito. So nabili lang din niya, then binenta na ulit nung napatransfer na niya sa kanyang pangalan, then binibenta na ulit po ng kanyang property. Ang ganda po ano. Ayan. Yugan. So yung property ay hanggang doon pa, 2 hectares po ito eh. Hanggang doon pa, pag ganun. Tapos yan, sakop pa yan. Ito, medyo malinis. So, pero doon talagang kumpol lang niyog dyan. Maganda yung kanyang property. Ating lilibutin yung kanyang area. So ayan, medyo slope lang talaga siyang ganun, pero hindi naman sobrang ganun. Kagandahan po kasi ito sa niyog. Yung iba dito yung mga halos yung magniniyog, nagustuhan po nila yung ganito na slope lang, hindi po binabaha. Yan. Ito naman po sigurado na hindi talaga ito bahain, kasi kita nyo naman po na pag umulan yan, pag ganun na lang yan, doon na sa dulo doon, na hindi naman nasakop po ang staka ng tubig kung sakaling umuulan. So yan, maganda talaga yung kanyang property. So yung daan lang po talaga dito, pero kung investment, talagang magandang investment din po ito, kasi naman po may produkto siya. Yan, na ang price lang po niya ay pumapatak lang ng nasa 80 pesos net na po sa seller zone. Yun ang pinaka seller price na po niya. Hindi naman masama kasi okay yung property, may produkto. Pina-update niya na yung title na mabilis na din matatransfer sa makakabili. Ayan. Dito pag nagkubo may overlooking pa dyan. Yan ang magandang area dito, tanaw na tanaw. So pwede ditong pag-alagaan din ng iba. May iba kasi nag-aalaga ng mga manok, panabong yung gantong slope. Yan po, kaya kambing o kaya native na baboy, basta magkaroon lang ng ng tubig dyan. Native na manok, so maraming pwede dito maging produkto kung sakali. So in the future, investment muna sa ngayon. So after long years, pag uwi nyo ng Pilipinas, meron kayong property na ganito. So maganda naman yung property niya, hindi siya nakakahiya ipresenta sa mga client kung sakali. Ang lang talaga challenging ay yung kalsada po papunta dito. Pero yun naman po, kalsada dito ay yun po yung extension ng diversion road na TR4. Kaya po ito'y binubutas yung kalsada. So ito po, bahagi pa rin po ito ng lupa. Ito yung medyo slope na siyang ganyan. So simula siya, siguro hanggang doon pa po siya sa may mangga na yun. Hanggang doon pa raw po siya. Yung manggang nandun yan po. Yung mangga na yan. So sako pa rin yung mangga na yan. Boundaryan po ay itong luparan na yan. Bukod na po yung luparan na yan. So nakita nyo naman po lawak na lawak nyo. So 2 hectares lamang po yan. So hanggang doon pa sakop nya slope. Ito yung sa portion ako ngayon, no? Mataas na bahagi. Yan. Kumbaga po ay tanaw natin yung kabuuan ng property. So
solid niyugan naman siya. Siguro ang mga niyog nito ay siguro ay nasa 350 pa or less, kasi po sa isang hektarya ay bumibilang po ang tanim ng niyog ay nasa, pag yung sobrang dami ay nasa 250, 250. Ito ay may ilang bahagi naman siya nawala. So siguro ipalagay natin na nasa 175 pieces coconut lang yung tanim niya kada hektarya. Ayan. And then ito yung isa sa kagandahan ng property, yung dito magkukubo. Ayan. Kasi may magandang overlooking yan. So ayan po, tingnan niyo po. Kasi may mga client tayo ng ganito, gusto nila yung may mataas na portion para magkaroon ng magandang relaxing overlooking, ginagawang picnic area. Ayan po, maganda po ano. Ayan, overlooking yan, kitang kita nyo po yan, kataasan na yan. Kita nyo na yung property nyo, kita nyo pa yung property ng iba. Ayan po, ganda. Ganda. So sa kuryente po walang problema po, ulitin ko po, gawa ng andyan po, andyan yung poste ng kuryente, may pagkukunan. Sa tubig ho, kadalasan po talaga sa mga ganitong area ay hindi na ho nasasakupan ng mga private company ng water station. So usually ginagawa po ay, ang ginagawa talaga ay nagpapabutas po ng deep well. So doon sa area naman, napansin ko naman na mayroon pagkukunan ng tubig kasi po may tanim ng kawayan, kaya po halos all goods talaga siya. Hindi nakakahiyang i-present yung property niya sa mga client. Ang medyo ano lang po talaga, to be honest, edi yung ano po talaga, yung kalsadang papasok po dito. Pero pag sa investment po, dahil nga po malapit na ito sa TR4, edi okay na din po siya. Kasi nga naman nakaano natin yung pera sa bangko, i-invest natin sa lupa. At sa same time, may income pa tayo kasi may tanim naman yung ininvestan natin. So medyo ano lang talaga sa lupa kapag ka walang tanim. So kahit pa paano dito may income, araw-araw pa rin kumikita yung pera nyo na mas malaki pa sa tubo ng interest ng bangko. Sa bangko annual, ilang percent lang. Dito every 45 days pag may harvest ka. So yun lamang po. Kung magustuhan nyo yung property na ito, pwede kayo magpa-schedule sa akin kung kailan kayo area magti-tripping para po ma-schedule natin at mag-guide ko po kayo. At the same time, kung maging okay po sa inyo, pwede natin ipa-ready si seller. So yun po yung poste. Diyan po yung buhay niya. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Purificacion-Ulayaw.
At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.